Isang pagbati ng magandang araw para sa ating lahat. Ako si Abigail Williams ng BE-Ed 2A Kapas, ang tagapag-ulat sa ikatlong yugto ng aralin sa ikalimang baitang, na kung saan ay ating tatalakayin ang pagbabagong kultural sa pamahalaang kolonyal ng mga Espanyol. Ako ay naglahad ng mithiing layunin ukol sa ating paksang tatalakayin na kung saan ay nasusuri ang mga pagbabago sa politikal at kultural na aspeto sa lipunan ng mga Pilipino sa panahon ng kolonisasyon, na ilalarawan ang mga salik at epekto sa pananakop ng mga Espanyol sa mga Pilipino na nagdulot ng rebelyon at napaghahambing ang uri ng pamumuhay ng mga Pilipino bago at pagkatapos dumating ng mga Espanyol. Kung ating susuriin ang panahanan ng mga sinaunang Pilipino, bago pa man dumating ang mga Kastila, sila ay payak lamang na namumuhay sa mga yungib o kuweba, itaas ng puno, baybaying dagat, at bahay kubo naman sa mga nasa kapatagan. Ang kanilang uri ng pamumuhay ay nakabatay lamang sa kung saan sila ay makaiiwas sa kapahamakan, sa mga mababangis na hayop, at upang makaraos lamang sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga bahay noon ay hiwa-hiwalay at layo-layo pa. Upang madaling maturuan ng relihiyong Katolisismo ang mga Pilipino, pinaglapit-lapit ng mga pari ang kanilang mga tirahan. Isinaayos nila ang panahanan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga pamilya sa iisang lugar at tinawag itong pueblo o kabayanan. Ang mga nakatira sa baybaying dagat ay di mapaalis, kung kaya't ito ay ginawang kabayanan o kabisera. Sa pilitan ring pinalipat ng mga pari sa kapatagan ang mga Pilipinong nasa kagubatan at kabundukan. Samantalang nanatili sa mga kuweba at liblib na pook ang mga Pilipinong hindi narating ng mga pari. Ang yari ng bahay ay iniangkop sa klima ng bansa. Karamihan ay yari sa kahoy, kawayan, sawali, at ang mga malalaking bahay naman ay may maluluwang na sala, malaking silid, may batalan at azotea. Ito ay tinatawag na arkitekturang Antillan. Nagtayo ang mga Kastila ng pamahalaang sentral kapalit ng mga nagsasariling barangay o sultanato noong unang panahon. Magkasanib ang simbahang Katoliko at pamahalaang sentral sa pamamalakad sa Pilipinas. Sa tingin ninyo, ano nga ba ang dahilan ng pagkakaroon ng pamahalaan ng isang bansa? Ang pamahalaan ay kailangan ng mga mamamayan upang magkaroon ng batas at tuntunin na dapat sundin para mapangalagaan ang kapanatagan at ari-arian ng mga tao. Ang pinapairal na katarungan at kapayapaan ay ginagampanan ng namumuno sa pamahalaan tungo sa pag-unlad at pagsulong ng mga panlipunan, pangkabuhayan, politikal, at pangkulturang pangkabuhayan. Noong unang panahon ng mga Espanyol, ang pamahalaang sentral ang pinagmumulan ng lahat ng utos na mula sa hari ng Espanya. At ang gobernador general, ang pinakamataas na opisyal, kaagapay ang Consejo de Indias, na isang konseho na gumagawa ng mga patakaran o batas para sa bansang sakop ng Espanya. Ang pamahalaang kolonyal naman ay napaiilalim sa pamahalaang sentral at pinamamahalaan nito ang pamahalaang lokal. Ang pamahalaang sentral ay pinamumunuan ng hari ng Espanya na pinagmumulan ng lahat ng utos at batas, kaagapay ang Consejo de Indias sa pamamalakad sa kolonya. Napasa sa ilalim naman ang Gobernador General, Royal Audiencia, at Arsobispo ng Maynila sa pamahalaang kolonyal, kung saan ang Gobernador General ang kinatawan ng hari sa Pilipinas at ito ang nagsisilbing pinuno ng Royal Audiencia. Ang Gobernador General ang nagpapatupad ng mga batas mula sa hari ng Espanya at Viceroy ng Mexico, tagahirang at nag-aalis ng mga opisyal ng kolonya at puno ng hukbong sandatahan. Si Miguel Lopez de Legazpi ang siyang naging unang Gobernador General ng Espanya sa Pilipinas. Ang Royal Audiencia naman ang nagsisilbing kataas-taasang hukuman noong panahon ng mga Espanyol. Sila ang tagapayo ng Gobernador General at naghahanda ng mga ulat at gastos ng pamahalaan. At ang Arsobispo ng Maynila
Bilang kinatawan ng simbahang Katoliko, ang siyang nagtatalaga ng mga obispo at kura paroko. Siya ang tagapamahalaan ng kolonya kung walang gobernador general at namamahala sa mga halalang lokal, edukasyon at koleksyon ng buwis. Ang residensya ang nagsisiyasat sa papaalis na gobernador general at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ito ay may layuning ipagtanggol ang Pilipino laban sa mga pang-aabuso ng mga opisyal ng pamahalaan. At ang bisitador ay ang lihim na kinatawan na ipinapadala ng hari ng Espanya. Ito ay nagsisiyasat ng mga gawain ng mga opisyal ng kolonya at may kapangyarihang tanggalin, suspindihin, o pagmultahin ang mga nagkakasalang opisyal. Ang pamahalaang lokal ay nahahati sa 3 parte. Ang panlalawigan na may 3 unit na alkaldiya, korehimiento at ayuntamiento, ang pambayan o pueblo, at ang pambarangay o baryo. Sa pamahalaang panlalawigan, ang unit ng alkaldiya ay ang mga lalawigang payapa at kumikilala sa pamahalaang Kastila. Ito ay pinamumunuan ng alkalde mayor na kung saan ay may tungkulin sa paniningil ng buwis, pagpapahintulot ng kalakalan at pagpapanatili ng kapayapaan. Ang unit naman ng korehimiento o mga lalawigang hindi pa lubusang nasasakop ng mga Kastila ay pinamumunuan ng korehidor o pinunong militar na siyang naniningil ng buwis, nagpapanatili ng kapayapaan, nagpapahintulot ng kalakalan at sumusupil sa mga naghihimagsik. Ang ayuntamiento o lungsod ay binubuo ng malalaking pueblo at dito ang sentro ng politika, kultura at kalakalan. Ito ay pinamumunuan ng alkalde o rehidores bilang konsehal. Ito ay may tungkulin sa paniningil ng buwis, pagpapanatili ng kapayapaan at pagpapahintulot ng kalakalan. Sa pamahalaang pambayan, ang unit ay tinatawag na pueblo at ito ay pinamumunuan ng gobernador silyo o maliit na gobernador. Ito ay may tungkulin na maningil ng buwis at magpanatili ng kapayapaan. Ang pinakamaliit na unit ng pamahalaang lokal ay tinatawag na barangay o baryo, kung saan ang kabeza de barangay ang namumuno at may tungkulin sa paniningil ng buwis at pagpapatupad ng utos ng mga Kastila. Ang pamahalaang sentral ay kaagapay ang simbahang Katoliko sa pamamahala at dahil dito, may mahahalagang tungkulin din ang obispo at kura paroko sa kolonya. Ang obispo ang namumuno sa mga diocese, nagtatalaga ng mga kura paroko at ito ay hindi na ipapailalim sa pamahalaang kolokal. Ang kura paroko ay kaagapay o katuwang ng obispo na siyang namumuno sa mga parokya, namamahala sa mga gawaing espiritual ng nasasakupan at ang may hawak sa mga tala ng binyag, kamatayan at titulo ng lupa. Antas na mga dugong Espanyol na naninirahan sa Pilipinas. Ang una ay ang Peninsulares o ang mga Espanyol na isinilang sa Espanya ngunit sa Pilipinas na naninirahan. Sila ang kinikilalang may pinakamataas na katayuan sa buhay. Ang pumapangalawa naman ay ang mga Insulares o ang mga Espanyol na isinilang at naninirahan sa Pilipinas. Ang mga Mestizo naman ay ang nasa pangatlong antas at ito ang lahing nabuo mula sa mga magulang na katutubong Pilipino at ibang lahi tulad ng Chino at Espanyol. Ang pangkat na nagkaroon ng maayos na pamumuhay kaya nakapag-aral ang mga anak sa Pilipinas o maging sa Europa ay tinatawag na gitnang uri. Ang mga negosyante, doktor, guro, manunulat at ang mga may-ari ng lupa ay kabilang sa gitnang uri. Sa hanay ng mga Pilipino, ang prinsipalya ang itinuturing na kapantay ng mga Mestizo noon. Sila ay kabilang sa mataas na antas ng lipunan na nagtatamasa ng mga pribilehiyo at karapatan. Ang angkan ng mga dating datu at maharlika, mga lokal na opisyal, mga mamamayang mangangalakal o hasyendero sa bansa. Ang ilustrado ay ang tawag sa mga Pilipinong nakapag-aral sa ibang bansa. Pumapangalawa sa hanay ng mga
Pumapangalawa sa hanay ang mga inquilino o ang mga tagapangasiwa ng lupa na hindi nila pag-aari. Sila ay nabigyan ng pagkakataong umupa ng mga taong makatulong sa paglinang ng lupa, kaya angat sila ng konti sa mga karaniwang tao. Ang pangkat ng karaniwang tao o Indio ay bumubuo sa malaking bahagdan ng tao sa lipunan at kaunti lamang ang tinatamasang karapatan at pribilehiyo. Sila ay ang mga katutubong Pilipino na itinuturing ng mga Espanyol na mababang uri ng tao sa lipunan. Nagkaroon ng negatibong pakahulugan ang salitang Indio bilang tamad, mangmang at alipin. Noong unang panahon ng pananakop ng mga Espanyol, ang mga Pilipino ay walang karapatang mag-aral sa paaralang Espanyol. Ngunit noong 1863 ay ipinalabas ang isang batas tungkol sa pagbubukas ng mga paaralang pampubliko para sa kalalakihan at iba pang paaralang pampubliko para sa mga kababaihan at tinatawag itong Education Decree of 1863. Ang sentro ng pagtuturo noon ay batay sa dalawang uri ng kurso. Ito ay ang teolohiya o isang uri ng kurso o pag-aaral na may kaugnayan sa relihiyon o pananampalataya, at ang filosofiya na isang uri ng kurso o pag-aaral na may kaugnayan sa prinsipyo o kaisipan ng katotohanan at kalayaan ng buhay. Ang edukasyon sa Pilipinas pagkatapos maipalabas ang Education Decree of 1863. Una, magkaiba o pinaghiwalay ang paaralan ng mga kalalakihan at kababaihan. Pangalawa, ang pamahalaan ang siyang namuno sa mga pampublikong paaralan para sa lahat ng Espanyol o Pilipino, mayaman man o mahirap ang mga ito. Pangatlo, nagkaroon ng paaralang normal na nagsasanay sa mga lalaki na nais maging guro ang kurso, na tinatapos sa loob ng 3 taon. Ang mga nagtatapos na guro ay hinihirang na maging guro sa mga paaralang bayan. Noong 1892, nagpalabas ng dekreto sa pagkakatatag ng paaralang normal para sa mga babae na pinamamahalaan ng mga madre ng Asumpsyon. Nagkaroon din ng mga paaralang bokasyonal na nagtuturo ng tamang paraan ng pagtatanim, pagkakarpintero at pagpipinta para sa mga lalaki at pananahi o pagbuburda sa mga babae. Ang mga babae noong panahon ng Espanyol ay hindi maaaring makapag-aral sa mga universidad at makakuha ng kursong abogasya, medisina at iba pa. Ngunit binigyan sila ng pagkakataong makapag-aral sa mga kolehiyo at biteryong eksklusibo lamang para sa mga kababaihan. May 2 uri ng paaralan para sa mga kababaihan. Ito ay ang kolehiyo o ang regular na paaralan para sa mga kababaihan at biteryo na isang paaralang eksklusibo para sa mga kababaihan na ang karaniwang itinuturo ay ang pagluluto, pagbuburda, pagsunod sa kagandahang asal at musika. Ang Kolehiyo de Santa Potenciana ay ang pinakauna at pinakamatandang kolehiyo para sa mga babae na itinatag noong 1589. Sa ngayon, wala na ang pisikal na istruktura ng kolehiyo dahil ito ay nasira ng lindol noong 1645. Ang Biterio de la Compañía de Jesus ay itinatag noong 1684 at ang pinakaunang biteryo na itinatag sa pangunguna ng madre na si Mother Ignacia del Espiritu Santo, na kilala ngayon bilang St. Mary's College sa lungsod ng Quezon. Ano nga bang epekto ng kolonyalismo? Mabuti ba o masama? Kung ating susuriin, pareho. Mabuti dahil napaunlad at lalong naging mayaman ang ating kultura. Isang kulturang maaaring maipagmalaki sa buong mundo. Masama dahil ang ilan sa mga orihinal na kultura, tradisyon at kaugalian mula sa ating mga pinakaninuno ay nakalimutan na at natabunan dahil sa impluwensyang kolonyal ng mga mananakop. Ang marapat nating gawin ay pangalagaan ang ating pinakatanging kultura at huwag magpatangay sa agos ng modernong panahon na tumalikod sa sariling kinalakhan. Ang mga Espanyol ang pinakamatagal na nakinabang
at nagpasa ilalim sa atin, kaya sila ang maituturing na may pinakamalaking kontribusyon sa ating kultura. Sa kanilang mahigit 300 taon na pamamahala sa ating bansa, ay naibahagi nila ang kanilang mga paraan ng pamumuhay sa atin kabilang na ang relihiyon, edukasyon, pagkain, pananamit, likhang sining, pag-uugali at transportasyon. May 3 salik sa pananakop ng mga Espanyol na mas kilala sa tawag na 3Gs o God, Gold, and Glory. Ang ebanghelisasyon ay ang mapayapang paraan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Kristyanismo na kinakatawan ng krus. Ang merkantilismo, bilang sumasailalim sa gold, ay isang kaisipang nagmula sa Portugal at Espanya na nagsusulong sa lakas at kapangyarihan ng isang bansa batay sa dami ng pilak at ginto. Ang glory naman ay isinasakatuparan naman sa pamamagitan ng kolonisasyon o ang paggamit ng pwersa at lakas militar na kumakatawan ng espada. May iba't ibang paraan ng pananakop ang mga Kastila. Isa rito ay ang sistemang enkomienda, kung saan ang mga lupain ng bansa ay hinati sa maliliit na unit at ipinatupad ang paniningil ng buwis sa mga mamamayan. Bunga na rin ng malaking gastusin ng pamahalang Espanyol sa pagkakatatag ng pamahalaan sa Pilipinas. Isa rin sa kilalang paraan na ginamit ng mga Espanyol ay ang tributo, sa pamamagitan ng paglikom ng malaking salapi na kakailanganin sa pamamagitan ng pagbubuwis na ginagamit sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Alinsunod sa batas na ipanapatupad ng mga Espanyol, ang tributo ay may katumbas na 8 reales o piso na maaaring bayaran ng pera. Ang sedula personal ang ipinalit noong 1884 nang hindi naging sapat ang tributo upang maisakatuparan ang mga proyekto ng bansa. Kailangan kumuha at magbayad ng sedula ang mga may edad na 18 taong gulang pataas bilang tanda ng pagtanggap sa kapangyarihan ng Espanya. Reaksyon ng mga katutubo sa pananakop. Ang una ay ang pagtakas o escape dahil sa sobrang pangangolekta ng buwis at paggamit ng mga Espanyol sa mga Pilipino na naging sanhi ng paglayo ng mga katutubo tungo sa mga lugar na hindi abot ng mga Espanyol. Pangalawa ay ang pagtanggap o acceptance dahil sa takot na maaaring gawin ng mga Espanyol, pinili ng mga katutubong sumunod at magpasailalim sa mga batas at alituntunin na ipinapatupad tulad ng polo y serbisyo o sa pilitang paggawa. At ang pangatlo ay ang paglaban o resistance na isinagawa sa pamamagitan ng revolusyon at walang takot na pagharap sa mga Kastila. Mahigit sa 100 pag-aalsa ang isinagawa ng mga katutubo sa loob ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang ilan sa pinakakilala ay ang pag-aalsa ni Lacandula at Sulaiman noong 1574, bunsod ng mamatay si Legazpi at humalili sa pagkagobernador general si Guido de Labezares, ay inalis na ang mga karapatang ipinagkaloob ni Legazpi sa mga katutubo. Pinagmalupitan at pinagsamantalahan ng mga Espanyol ang mga katutubo kung kaya't naging matindi ang galit ni Lacandula at Sulaiman. Natigil lamang ang pag-aalsa ng mga Pilipino nang ibalik kina Lacandula at Sulaiman ang kanilang karapatan. Ang pangalawa ay ang pag-aalsa ni Magat Salamat mula 1587 hanggang 1588 na anak ni Lacandula. Ito ay mas matindi sapagkat siya ay nagtatag ng lihim na samahan upang ipaglaban at makamit muli ang kalayaan ng mga katutubong Pilipino noong unang bahagi ng 1587. Ngunit, hindi ito nagtagumpay sapagkat sa kasamaang palad ay natuklasan ang lihim na kilusan kung kaya't sila ay dinakip at binitay. Ang pangatlo ay ang rebelyon ng mga Gadang noong 1621 dahil na rin sa pagmamalabis ng mga Espanyol. Bagaman at tinanggap ng mga Pilipino ang Kristyanismo at ilang mga elemento ng kulturang Kastila, hindi nangangahulugan na nasihan sila sa ilalim ng pamahalaang kolonyal. Isa sa mga dahilan ng unang pag-aalsa ay ang sanhing politikal na bunsod ng pagpapairal ng mga patakarang nagpahirap sa mamamayan tulad ng polo y serbisyos. Isa na rin sa sanhi ng rebelyon ang relihiyon
dahil may sariling relihiyon ang mga Pilipino. Mayroon silang mga Diyos at Diyosa na sinasamba. Bagamat marami ang naakit sa Kristyanismo, marami rin ang naghangad na maibalik ang kinagisnang relihiyon ng mga ninuno. Para sa ibang babaylan o pari, ang pagtanggap ng Kristyanismo ay pagtalikod sa kanilang Diyos at ang pagkawala ng dating impluensya ng mga dating lider relihiyoso sa pamayanan. Samantalang ang sanhing ekonomiko ay bunsod ng walang habas na pagkuha ng mga prayle sa maraming mga lupain na dating ibinungkal ng mga katutubo at pinalagyan ng titulo bilang pagmamayari ng mga mayayamang opisyales ng pamahalaan at mga ilistal sa lipunan. Sila ang mga namuno sa pag-aalsa ng mga katutubo laban sa mga Espanyol. Ang una ay sina Raja Lacandula at Raja Sulaiman noong 1574, Dagohoy noong 1774 hanggang 1829, Diego Silang noong 1762 hanggang 1763, sinundan ni Gabriela Silang bilang paghihiganti para sa asawa, mga Igorot, pag-aalsa ni Natamblot ng Bohol at Bangkaw ng Leyte, sinundan ng pag-aalsa ni Tapar noong 1663 at ang pag-aalsa ni Hermano Pule noong 1840 hanggang 1841. Epekto ng kolonyalismong Espanyol sa pagkabansa at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ang mga katutubo ay pinagkaitan ng kalayaan, katarungan at maayos na pagtrato sa karapatang pantao. Mas tinangkilik ng mga Pilipino ang mga imported na produkto dahil sa kaisipang kolonyal. Napigilan din ang pagpapaunlad ng agham at teknolohiya ng bansa. Hindi naging makatarungan ang pagtuturo dahil nabigyang diin ang pagtuturo ng relihiyon. Pinaglayo ang antas ng pamumuhay dahil mas iniangat ang mga mayayaman at ginawang alipin ang mga mahihirap. Nang dahil sa mga pangyayaring ito, nagkaroon ng tapang, nagkaisa at nagtulungan ang mga bayaning Pilipino na handang ibuwis ang kanilang buhay upang makawala sa mga mapang-aping mga dayuhan at upang makamit ang kasarinlan. Yan lamang po. Maraming salamat.